Hi! It's me, it's Aisel Ramos, and welcome to my channel. So, it's been a long time, pero sana sipagin ako sa pagbablog ko ngayon. And gusto ko lang mag-update about or mag-share about medical experiences na na-experience ko lately. First, dahilan kung bakit ko to sinishare kasi mahalaga na maging aware din yung iba sa mga na-experience nilang konting pain lang sa tiyan, sa parte ng tiyan ay dapat na palang ipakonsult. Kasi karaniwan, aminin nyo, sa ating mga Pilipino ay hindi tayo mahilig magpa-check up. Hindi tayo mahilig magpa-consult sa mga doktor. Gusto natin mag-self-medicate, mag-search, mag-google, mag-YouTube, mag-TikTok, kung ano na lang yung pwede at kung ano yung ginagawa ng ibang practices. Pero ito, lahat ng isi-share ko sa inyo, yung mga nirekomenda or mga sinuggest din ng mga doctors ko. Una, na-experience ko, yung kakakain ko lang, after 30 minutes, gutom na naman ako. Or masakit yung tiyan ko. Akala ko gutom ako, pero hindi pala. Sumasakit yung tiyan ko. And since may HMO na kami ngayon, nag-download lang ako ng Doctors Anywhere app doon kasi hindi na ako kailangan pumila pa or pumunta pa sa clinic ng doctors para lang magpa-check up or magpa-consult. So, nagpa-check up ako sa kanya. Sinare ko yung mga pain na nararamdaman ko. And sinabihan ako na magpa-FBS tsaka lipid profile. So, yon. Nagkaroon ako doon ng, kung di ako nagkakamali, is 8 hours or 8 to 10 hours na fasting. Nag 10 hours fasting ako. Strict yun. Sa The Medical Clinic sa Market branch. So, yun. Within a day, nakuha rin naman yung result. And ayun na nga ang findings, guys. Inaasahan ko na mataas yung SGPT, SGOT, mataas din yung uric acid, mataas din yung cholesterol ko. Pero yung the rest, okay naman, normal. Meron pang low yung iba. So worried na ako dun sa SGPT, SGOT ko. Kasi baka ako may fatty liver na ako. Kasi nga, nasa lahi namin Nasa lahi namin yung ganyan. At saka yung father ko, meron siyang fatty liver. Ako naman, hindi naman ako nagiinom, guys. Hindi ako umiinom, hindi ako nagyoyosi, wala akong bisyo. Bisyo ko lang kumain. Yun nga. Siguro, nakukuha ko sa pagkain. Pero, alam nyo ba, mahilig ako sa gulay. Everyday, sinisigurado ko na meron ako nakain na gulay o prutas. Pero aminin ko na hindi pa rin talaga yun sapat. And syempre sa Metro Manila, madalas processed food, mga matatamis, yan. So, nagpa-check up ulit ako sa Doctors Anywhere app. And one doctor told me na nirecommend niya ako na magpa-ultrasound muna ako ng whole abdomen ko. Kasi ayaw niya daw mag-recommenda ng gamot agad-agad. Gusto niya yung makita niya muna kung ano yung ultrasound. Ano yung dahilan ng mataas kong SGPT. Kasi ang suspicion niya is fatty liver. So ako, ganun din naman yung iniisip ko. So ayan, to cut the long story short, after Holy Week, nagpa-schedule ako ng ultrasound, yung HMO accredited na malapit sa amin. So, ang findings is small and partially contracted gallbladder, negative for gallstones or polyps. So, praise God, wala akong gallstone and polyps. Pero, small yung gallbladder. And then, kanina lang,
kakatapos ko lang makipag-usap sa isang doktor sa Doctors Anywhere app, na sabi niya, may mga tao daw talagang gano'n na small yung gallbladder. Pero nag-search ako kanina ulit. Ang sabi, baka naman during the ultrasound. Baka yun lang yung nakita. Or hindi maayos. And then, prominent gastric wall. Ito na. Findings may correlate with gastritis. And pinagbawalan na ako guys ng aking doktor na bawal ako or iwasan ko na ang kape, tea, soft drinks, ganyan. Pero pansin ko kasi late, hindi ako coffee drinker talaga na madalas. Pero may time na pag busy sa office, umiinom ako. Pero yung iniinom ko guys is konti-konti lang. Tas ano pa ako, natural pa yung sweetener ko, stevia pa yung sweetener ko. Ganyan. Kaya sabi ko baka dahil sa pagdalas kong pag-inom. Ewan ko lang. At saka maanghang. Pinagbawalan din ako ng sa akin yung maanghang. And normal naman yung kidney, unremarkable yung liver, pancreas, spleen, and urinary bladder, normal size ng anteverted uterus, negative for renal calculus. So, praise God for the result. Happy ako dito. Kasi, pinakita ko sa doctor ko itong result ng ultrasound. Wala naman daw fatty livers. Pero, in-explain din na parang, kumbaga, nasusugatan din yung atay. Siyempre, sa mga kinakain. So, kapag lagi yun naman kinakain ko, na mga unhealthy, mag-i-store yung fat sa atay ko. Yun. So guys, isa sa mga natutunan ko lately, health is wealth talaga. Wag nating ipagsawalang bahala yung mga konting kirot na pain na nararanasan natin. Lalo na sa panahon ngayon, dahil ang ating katawan ay ang ating puhunan sa pagkayod or sa ating hanap buhay. And isa sa happy ako, may Doctors Anywhere app. Comment down below kung meron pa kayong mga alam na app na online consultation na pwede yung mga HMO. Kasi dito, so far, Doctors Anywhere pa lang yung natatry ko, na nagamit ko talaga. Ano lang siya parang 400 pesos lang naman yung rate, yung doctor's fee nila. Pero syempre, dahil may HMO, cash, wala akong binabayaran. Dahil sa aking company ng aking asawa. So, we are so thankful kay God dahil binigyan niya kami ng ganitong libre. Ayun na nga. I-share nyo na lang din sa akin kung meron pa kayong mga alam kung paano ko pa maiiwasan na lumala itong gastritis na to. Ano yung mga dapat kong gawin. And susubukan ko din mag-reply sa comment section kung may mga concerns and comments din kayo. And let's educate ourselves. Pero wag tayong gumawa ng sariling gamot or gumawa ng sariling findings or gumawa ng sariling diagnosis. Kailangan talaga natin yung mga doctors, mga medtech, yung mga expert talaga dyan sa medical field, and also the nurses. So, yun lang guys, yung update ko ngayon sa buhay ko. And actually, marami akong gustong i-share sa inyo about lessons on how to surrendering my life to God, surrendering my careers to God. And tingnan natin kung paano ko siya i-share sa inyo. Kasi gusto kong i-share kung ano yung pipiliin mo, to be a stay-at-home mom or a career mom. So, yun lang naman guys. Thank you guys for watching. And if sa tingin nyo nakatulong ang vlog ko na to, please subscribe to my channel. Bye!